magiging mali ito? Kung ito, official website to ng Department of Justice, ng Office of Cybercrime sa Pilipinas. Tingnan nyo, makikita nyo na official website yan. Kasi dito nyo makikita na ito yung Republic Act yan, di ba? Ito yung Cybercrime Warrant. Ano nyo yan nakikita? Paano yan ma-identify na yan ay legit? Ayan, pag pinipindot-pindot ko yan, pag ninanavigate ko yan, makikita nyo mismo yan. Di ba? Shout out. Di ba yan warrant to disclose computer data. Ito yung mga inaano nila Ito yung mga binabiolate ng mga kapisti. Si Kapisti, tsaka si Salcedo, sino pala yung mga babae dyan, di ba? Ito hindi nyo makikita, contact us. Ito hindi ko ito mananavigate, okay? Ang linaw-linaw yan, alangan naman yan si Remulla yan, ito yung mga phone number, cybercrime email, pag gusto nyo mag-report sa cybercrime. Ito yan. Sinishare ko lang para meron kayong alam at para alam nyo kung ano yung hindi ako gumagamit ng Google because Google is not a correct website to go, especially for legal matters. Kasi hindi yan accurate, okay? Like this one, tignan nyo, I can navigate it. Ayan Republic Act, ito yung Republic Act 10175, cyber libel. Ito yung ginagawa nila, mga kapatid. Kaya ito, pinakita ko. So, ito matagal na ito, Republic Act. Okay? Began at held in Metro Manila on Monday, the 25th day of July 2011. Okay? Noong July 2, 2011 siya nag-umpisa. Okay? So, kaya ko to pinapakita yesterday para malaman ng mga tao kung ano talaga yung yung element ng cyber libel. Okay? So, dapat nagpapasalamat sila sa akin kasi at least kahit papaano, ito ay hindi ito gawa-gawa. Ito ay talagang batas. It's a law. At saka dito mo makikita na lahat kung magkano na talaga yung multa. Ito, misuse of device. Ito, mga misuse of device to. Di ba? Ito, otherwise making available without a right. The use of production shells, procurement, important distributions is otherwise making available without right of AA device including a computer program design adapted primary of the purpose of the community, any of the offenses under this act. Diba? Ang dami nilang binabiolate dito. Ito, diba? Kaya ko pinapakita ito para magkaroon na para magkaroon sila ng idea. Magkaroon sila ng idea. Okay? Tapos sabi pa nung isang nagko-comment sa akin kahapon, yung Isai Walker, sabi niya, ano yan? Sabi niya gano'n, Spitz? Spitz ba yan? Ano yan, paano naging Spitz ang mismong website yan ng official website to ng DOJ. Okay? Tapos pag nilalait nila ako, abay sobra-sobra. Diba? Nandiyan na yung attorney Google, nandiyan na yung lahat na ng panglalait. Grabe talaga. So ito yung Section 8. Ito yung Section 8. Ito yung Section 8 penalties. Any person found guilty of the punishable acts enumerated in Section 4A and 4B of this act shall be punished with imprisonment of prison mayor or fine of at least 200,000 or pesos of the maximum amount commensurate to the damage incurred or both. So ito yung 200,000. Tignan natin yung 4A and B. Para matuto kayong magbasa ha. A and B. Kasi ganito ang pagbabasa yan yun. 4. Okay? Ito yan. Cyber. Ito yung 4. Okay? Ito yung section 4A to B. Hanggang B yan. To B. Yung inano niya. Ganun po yung pagbabasa niyan. Kasi pag sabi niyang 4A to B, kailangan pupunta ka sa number 4, tapos ilagay mo ng B. 4A to B. Ganun. Section 1, Section 4.
Kasi minsan hindi nila alam, hindi nila maintindihan 'yan, oh. Ito, oh, cybercrime offense, okay? That's 41A hanggang B 'yan. Hanggang B. Okay? 41A to B. Hanggang dito 'yan, oh. B. Ito yang 41A, B for B. Ayan, computer-related offenses, tuloy-tuloy yan. Ganyan ang pagbabasa ng mga offenses ng elemento ng isang Cyber Libel Act Republic, Republic Act 1075. Kung hindi nyo naiintindihan, okay, ito, hindi ko naman sinasabing hindi naiintindihan, pero sinasabi ko lang kung paano mo basahin, kung paano mo ano yung mga verbatim niya, yung mga context, yung verbiage. Yan yung pagbabasa nun. Yung sinabi kong 200,000, nandito yan sa section 4. Okay, nasa section 4 siya. 4, ito yung 4A. Yan. Yan ang pagbabasa niyan. Okay? Yan yung 4A. Ang 4A, ang cover noon, yung elemento ng 4A ay A, offenses against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and system. So ito yung mga ginagamit nila kasi yung confidentiality, masyado nilang ginabuse. Illegal access, the access of the whole of the part of the computer system without right. Illegal interception, the interception with the technical means without right of any non-public transmission of computer data to, from, or within a computer system, including electronic magnetic emission from a computer system carrying such computer data. Data interference, the intentional or reckless alteration, damaging, deletion, or deterioration of computer data, electronic document, or electronic data message. Ito yung mga inaano without right, including the introduction of transmission of viruses. Ito yung number 4, system interface, the intention, alteration of reckless. Hanapin natin yung ano dito, yung kasama, misuse of device. The use of production, advice helping include computer designing at primary. At nandito yung ginagawa nila eh. Lahat ito, cover yan ng 4A to 4B. Yun, ganyan ang pagbabasa niyan. Okay? Hindi kasi sila nakakaintindi. Maraming mga ubob-ubob ba. Sasabihin, paano naging speech to? Pwede ko bang gawin to? Hindi naman ako pumirma nito. Ang pumirma nito mas mataas pag sa government. Ayan 500,000. Mayroon pang ang dito up to 1 million Ito 4C. Yung 4C, tingnan natin. Yung 4C, 1 million. 1 million yung, ito. Ito yung 4, libel, unlawful or prohibited acts of libel as defined in Article 355 of the Revised Penal Code as amended, committed through a computer system or any similar means which may be devised in the future. Ito yung ginagawa nila Diba? Section 5, other offenses. Constitute all crime. Section 5. Tingnan natin kung magkano yung penalty ng Section 5. Ilang kano yun? Section 5. 4C. Meron pang 5 million, Section 5. Ito yung any found guilty of the punishable acts enumerated in Section 5 shall be punished with imprisonment 1 degree lower than of prescribed penalty for the offense or fine at least 100,000 but not exceeded 500,000 pesos hanggang 500,000. So, meron pang dito, 5 million. Shall punish enumerated Republic Act. Maraming mga doon, section. Kaya dapat matuto kayong nakiki-content lang kasi sila kalingap. Kailangan viral yan Gusto man una ni Kapisti. Kailangan yung maintindihan ito. Ganon ang pagbabasa dito. Kaya kahit lait-laitin nyo pa ako, alam ko kung paano ito i-discuss.
Alam ko kung paano basahin, okey? Kasi nga naging trabaho ko, parte ng trabaho ko 'yan, okey? Yung kay Kapiste ano 'yan, nasa 200,000, yan yung ano natin. So, akala mo kung sinong makalait sa akin, inunahan niya kasi ako. Siya yung sumugod sa akin, English nga ni alam yan Kapisotel. Siya kasi yung nanguna sa akin. Inunahan niya kasi ako mga kapatid. Pumasok siya dito sa comment section ko, ang dami na niyang pinagsasabi sa akin. Tapos pinagbantaan pa niya na tigilan daw ako tigilan ko daw yung mahal niya. Sabi ko, winarningan ko siya. Sabi ko, wag mo akong umpisahan kasi marami akong alam sa'yo. Aba, hindi siya nakontento. Ang ginawa na niya, pinost na niya ako doon pinagpo-post na niya ako sa kanyang Facebook. Tapos, umabot na yung pinapakialaman na niya pati yung anak ko. Abay, pinatulang ko na. Pinatulang ko na. O, di ba? Kalingap, Super Mario, Mega Love Shoutout. Akala niya, hindi ko siya kayang patulan. Pinatulan ko siya. Kasi sabi ko, tapos sinasabihan na niya ako ng nagugutom, anong tawag dito, ako daw ay nagugutom, nagsisiksik. Ha? Paano ko isisiksik ang sarili ko? Siya yung nagsiksik yung sarili niya. Diba? Ang pangit kasi ng ano niya. Tapos, galit na sila, nila Kurikong, ayaw nila Kurikong ayaw nila Kurikong, grabe naman tong kadiri naman tong mga ano nyo. Bakit ba nakakadiri tong mga ano nyo ba? Itong mga thumbnail nyo. Huwag naman ganyan. Yes, hello, attack me in my LS flooded comment. Diba? Tapos, may nag-hide sa kanya, ba pinagbintangan niya ulit ako? Nagbintangan niya ulit ako. Akala niya uubra siya sa akin, hindi niya alam na baka ano, daganan ko pa siya ng maraming palay, Hindi siya uubra sa akin. Hindi ko nga inatrasan yung mayora sa Pilipinas at saka mga general, mas ano pa yung nakakasalamuha ko. Uma-attend ako ng hearing, uma-attend ako ng trial. Ang bihira naman, tumatayo ako sa korte. Ako pa ang aanuhin niya. Hindi umuubra yung sinasabi niya. At tapos sinasabi pa niya, yang ano na yan, prinsipe at hari niyo, sabi niya gano'n. Kahit pa makarating kami sa korte, sabi niya gano'n. I-real talk ko sila, sabi niya. I-real talk ko sila. Sabing gano'n. Ang yabang mo, hindi mo ba alam kung ganyan ang ugali mo? Isa-cite ka ng contempt nung court. Isa-cite ka ng contempt. Okay? Hindi uubra yung mga ganong angas mo. Kasi once na ganyan ang attitude mo, kailangan unang sasabihin nung sasabihin nung judge, sasabihin niya yung counsel mo na kausapin mo yung ang unang sasabihin ng judge pag ganun na yung attitude mo, sasabihin ng judge doon sa counsel, can you please talk to your client? Ganun ang sasabihin niya, or else I will order a direct contempt to your client kung hindi siya nagbahid. She needs to answer the question only yes or no. Ganun yun sa court po, kasi nga ako'y uma-attend pa ako ng trial. Mga trial ang ina-attendan ko, mas mga criminal pa yung mga nakakasalamuha ko sa loob ng korte. Ikaw pa, nabunganga mo lang yung malakriminal at saka yung utak mo. Di ba? Ay, Diyos ko po. Sasabihin na naman, rebuttal tayo. Baka sabihin ni Kapiste, judge, rebuttal tayo pag nasa poll siya. Hindi niya kayang, alam mo, Miss Angeline, hindi niya kayang i-rebuttal, i-play yung video ko sa kanya sa mismo niyang live stream. Hindi niya kaya yun. Sa kanya, bunganga lang. Tapos, ang kanyang nire-reactionan, yung mga komento ng mga viewers niya. Yun lang ang ginagawa niya. Hindi niya kaya. So meaning, takot siya na malaman yung baho niya. Yung tinatago-tago niya kung saan siya nagmula. Alam ko naman kung saan nagmula. Mas nauna ako sa lahat dyan. Nauna pa nga ako kila Sir July. Mas nauna pa nga ako sa mga yan. Ang talagang pinakamatagal na dyan, kay Kuya Bal, sila Inday PB, matagal na yan. Okay? Ako, nasa una pa ako dyan. Ang tagal-tagal, nag-uumpisa pa yan si Rab noon, nandyan na ako. Hindi pa nakauwi yan si Rab doon sa bahay nila nung pandemic. Nandyan na ako.
Nandiyan na ako, tumatawag yan si Rob sa akin, nakikipag-video call sa akin yan. Ma'am pa ang tawag niya sa akin dati. Di ba? Mm. Di ba? Yan kasi yung ano eh. Kasi, pag arrogante ang ano mo, pag arrogante ang iyong pag-uugali sa loob ng korte, ang judge ay nag-o-order yan ng direct contempt. Yun ang hindi niya alam. Kaya akala niya yung mga sinasabi niya, pwede ngang gamitin yung sinabi niya eh. Yung sinabi niyang yon, yung sa sinabi niya, nasa ano ko yun eh, ni-record ko yun eh. Pag yun ang sinabi niya, pwede mong gamitin ng ebidensya na talagang itong taong to ay talagang mayabang talaga na pati yung mga, pati sa loob, sa pati korte ay hinahamak niya. Hmm? Sa Pilipinas, mga kapatid, naging trabaho ko yan, sanay ako niyan. Talagang ako talaga, uma-attend ako ng hearing. Nakakaabot nga ako ng Davao at saka Cotabato eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas pa lang, hindi na ako patay gutom. Ha? Maayos ang trabaho ako, never akong naging ano. Shout out Mr. Bobby Angelica. Pilipinas pa lang, maayos ang buhay namin. Ha? At saka alaga ako ng lola at lola ko, nandito pa sa Hawaii, no? Hello? Lumaki ako sa lola. Di ba? Ang pangit kasi ng pag-uugali niya eh. Akala niya siguro, okay? Akala niya siguro na kung magpapatuloy ang asal, okay? Kung nagpapatuloy po yung asal niya, okay? Kung nagpapatuloy yung asal na nakakahadlang sa maayos na pagdinig o nagpapakita ng hayagang paglapastangan sa otoridad ng hukuman, maaaring isaalang-alang ng hukom ang paglalapat ng direct contempt. Alinsunod sa umiiral na mga tuntunin sa korte. Ang pagpapataw ng direct contempt ay nakabatay sa aktual na asal ng tao, ha? Na sa aktual ng asal ng tao sa loob ng hukuman. At sa sariling obserbasyon ng hukom. Ha? Hindi lamang sa pagiging arogante, kung may audio recording o ibang ebidensya ng mga naging pahayag ng isang tao, maaari itong iharap kung ito ay naaayon sa tuntunin, maaring iharap sa tuntunin sa ebidensya at may kaugnayan sa isyong dinidinig. Gayunpaman, ang magiging timbang o halaga ng naturang ebidensya ay pagpapasyahan ng hukuman. Ang simpleng pagpahayag ng opinyon o pagiging mayabang sa sarili lamang nito, automatikong naghahamak. Ang paghahamak sa korte ay pwede nitong gawing direct contempt. Kasi ang yabang-yabang kasi. Sobrang yabang niya talaga. Mag-collab pa na pa kayo, isama ni si Pillian at Master Kindred Banatan si Capisti. Actually, nagsasawa na nga ako dyan. Ayaw ko nga pag-usapan niya kasi puro yabang naman yan eh. Pero pagdating sa loob ng korte yan, manginginig yan. Dapat sabay-sabay siya kasuhan. Parang, yun nga. Tapos sinasabi niya, ang tagal-tagal na daw, wala pa daw kasong lumalabas. Hindi niya na, ang pagpapile ng kaso po, hindi po basta-basta. Ang pagpe-prepare ng kaso ay hindi lang 1 month, lalo na yung ganitong cyber libel. Sa dami ba naman ang ginawa niyang live stream, paninira nila. Siyempre, nag-gather ka ng evidence, kukunin lahat yung timestamp, tapos yung i-interviewin ka, yung abogado pa, Sa tingin mo, it takes 2 weeks na para tapusin ng isang abogado yan? Hindi. Paano ko alam? Dahil naging trabaho ko yan eh. Tapos pagdating sa loob ng prosecutors, gaano ba katagal yan ang proseso? Ipapile mo, magbabayad ka ng filing fee. Tapos i-assign nila yan sa prosecutors.
O gaano katagal yan? Gaano katagal bago magbigay ng subpoena yung prosecutors? Yan ang aalamin natin. Gaano ba katagal? 'Di ba? Hmm. Magkano kaya ang binayad ni Salcedo kay Cabezat? Baka 1K. Meron pang ano yan, meron pang anong tawag dito, meron pa yan ibang tao na nagbabayad, for sure yan, di ba? Ha? So, yun ang hindi niya naiintindihan. Pambanat ni Kapeso ay banat bata, walang substance kasi pang insulto, paninira at sabay tawa, luki-luki. Oh, kinuha na. Oh, yung titulo mong liko-liko napunta na sa kanya. Na luki-luki. Grabing luki-luki naman yan, matindi, 'di ba? So, i-explain ko lang ng maayos para maintindihan. Ang paghain ng kaso ay hindi isang prosesong minamadali lalo na kung ang usapin ay may kinalaman sa cyber libel, mga kapatid. Kinakailangan ng masusing paghahanda bago ito maisampa. Una, kailangan tipunin at suriin ang lahat ng posibleng ebidensya kung ang mga alegasyon ay nagmumula sa maraming live stream o online post. Kinakailangan tukuyin ang bawat kaugnay na video, petsa, oras at timestamp ng mga sinasabing mapanirang pahayag. Ang mga materyales na ito ay kailangan maayos, maipreserba at maihanda bilang posibleng ebidensya. Ikalawa, karaniwan din nagsasagawa ang abogado ng panayam sa kaninyang kliyente upang makuha ang buong salaysay o masuri ang mga katotohanan at matiyak kung sapat ang batayan na ang reklamo. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal depende sa dami at lawak ng mga ebidensya kailangan suriin. Hindi ito karaniwang natatapos sa loob ng lamang ng 1 o 2 linggo kung kumpleto ang kaso. Kapag handa ang reklamo, saka ito inahain sa tanggapan ng piskal kasama ang mga kinakailangang dokumento at pagbabayad ng kaukulang filing fees. Kung naaangkop, pagkatapos maihain ang reklamo ay itinatalaga sa isang prosecutor na siyang magsasagawa ng unang pagsusuri ng kasong alinsunod sa umiiral na mga tuntunin. Ang susunod na hakbang ay nakadepende sa proseso ng tanggapan ng piskal. Kung itinuturing na sapat ang reklamo para sa paunang pagdinig, maaaring maglabas ng prosecutor ng subpoena upang hilingin sa respondent na magsumiti ng kanyang counter affidavit. Ang haba ng panahon nito ay hindi pare-pareho, nakadepende sa workload ng opisina ng piskal, sa kumpletong dokumentong inihain at sa iba pang administratibong salik. Dahil dito, walang iisang takdang panahon kung kailan eksakto mailabas ang subpoena sa bawat kaso. Ganun po yun. Mauungkat yung foundation ng prosecutor kasi mauungkat yan, di pwede na hindi mauungkat. So, tatuntunin yan prosecutor kung anong paninira sa foundation tapos mauungkat ang foundation, baka mabalikan. Oh, talaga? Surprise? Paano naman mababalikan? Ay sila nga yung nang-aatake. Tandaan mo, ang bumabanat dito ay yung mga taong wala naman kinalaman, hindi sila. Ang pwede lang sa katulad mong walang alam sa batas, surprise, so celestrayang. Okay? Tandaan mo, kung ikaw ay hindi parte sa korporasyon, at saka wala ka sa board, hindi ka pwedeng maghimasok, wala kang pwedeng panghimusukan, lalo na yan si Kabasti. Bakit? Meron ba siyang inambag? Meron ba siyang hinahanap? Wala. Di ba? 3 lang ang ebidensyang ililalabas nila dyan. Okay? Ang proyekto, nandyan, nakatayo. Bakit? Di ba? Nandito na naman yung mga nagmamagaling. Ang foundation ay nakarehistro. Okay? Paano ba kung wala kang, hindi mo kabisado ang proseso ng isang korte o prosecutor's office? I think lahat ng iyong mga komento dito ay hindi nagmamatter yan. Ang talagang nakakapagsabi lang ng mga technicality, okay? Technicality ay mismong
prosecutor's office. Okay? Because public prosecutors, they are the one to assess, okay? Assess if the case has have a probable cause. Kung filing yan, dismissal or filing, ganun. Hindi yung sinasabi mo, okay? Kahit anong sabihin nyo dyan, komento nyo lang yan, pero in reality, sa katotohanan, wala naman talaga kayong alam sa batas eh. Di ba? Oh, puro ka lang naman kayo. Saan kayo kumukuha ng ano nyo? Ng mga research nyo? Mga komento? Pinag-aralan nyo ba? Di ba? Nag-aral ba kayo? May ano ba ang experiences nyo, background nyo? Again, hindi ako abogado pero uma-attend ako ng trial. Every day, sari-saring kaso ang na-attendan namin na kaso sa loob ng korte, mapa MTC, Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, Prosecution Office, mediation, labor, sa PUA, labor law, sa Banawe, sa may Intramuros, okay? PUEA, immigration law, family law, magtanong ka lang. Kahit BIR, kahit pa yung mga USEC na mga DFA, nakaka-meeting ko lahat yung mga yan. Hindi mo akong mga sheriff, mga warrant officer, NBI. Kahit mga psychologist, psychiatrist, may mga number ako ng NBI. Nakaka-meeting ko yung mga yan eh. Kaya mahirap talaga mag-ano dito. Lahat ng sinasabi natin, lahat ng sinasabi ng mga tao na nagmamarunong, no one, any one of us, okay? Nakakapagsabi kung may probable cause, kung ikaw ay, kasi ito kinukondemn nyo na yung foundation eh. Meron na kayong judgment, pero hindi pa naman nalilitis, okay? We don't know what's gonna happen, okay? Once na ikaw ang umatake ng una, ibig sabihin, ikaw ay dehado. Ganun lang yun, kasimple. Yung kapisti mo, anong pinaglalaban niya? Di ba siya naman ang ano? At dito, sisirain ang kredibilidad niya. Kasi siya mismo ang pumasok, siya ang pinunta, siya yung pinapasok, maganda ang pagtanggap sa kanya, at gumawa siya ng kalukuhan niya na hindi nagtagumpay. Ganun lang yun. Kasimple. Adora Ortiz, mega love shout out. Thank you, Kuya Bal and Rob. Yeah. Ay, talaga, surprise Celeses. Talaga ba? Okay, hindi mo nga ako kilala. Diba? Talaga ba? Ay, nako. Ano daw? Adora Ortiz, Team Guapa. Oh, hi! Team Guapa, how are you? Let me see your face if you are really pretty. If you are beautiful. Because if you are using that trademark name, make sure that you are beautiful. Like me, I'm pretty, oh. Hi! Let's see. Hindi pa nga nag-uumpisa, meron kang judgment. Who are you, by the way? Diba? Okay? Let me explain it sa iyo Mahalaga ring tandaan na walang sinuman ang dapat magbigay ng final na hatol habang ang usapan ay nasa ilalim sa legal na proseso. Ang panghuhusga sa alinmang panig bago matapos ang investigasyon o paglilitis ay taliwas sa pangunahing prinsipyo ng due process. Sa huli, ang hukuman at ang Office of the Prosecutor lamang ang may kapangyarihan timbangin ang ebidensya. Tukuyin kung may probable cause
at magpasya sa mga isyung legal. Ang anumang pananagutan ay dapat ibatay sa mga katotohanan at ebidensya, maihaharap hindi sa mga opinyon o palagay ng publiko. Nora Tolentino siya, Miguel siya, Angelique, lahat ng Tiwata, 88 surprise idol niyo online, palimos lang muna. Oo nga, 'di ba? Sila ang nagpapasahod. Okay? Balik-balik ta rin natin ang mundo. Okay? Wala siya ngayon. Wala kayo ngayon pinagmamalaki, wala kayo ngayon iniidolo, ha? Kung hindi yan, ha, na-refer yan sa Kalingap, ha? Yan ang real talk, yan ang katotohanan, hindi nyo pwedeng baguhin. Ha? Hindi nyo kayang baguhin. Let me see your face, Team Guapa. If you are telling, if you are using that name, make sure that you're beautiful, ha? Not only, kung beautiful, okay lang naman kung beautiful inside, kahit hindi mo maganda sa outside, di ba? Natawa naman ako kay Sky, naka-file na ang maghintay na lang siya at ano naman ang kinalaman ng DSWD, bobo, may inabuso ba? Ewan ko dyan. Eto nga ha, okay, kasi ang kino-question nila, ine-exploit daw ng 18 years o yung exploitation daw ng minor. Okay, ito naman ang tanong ko. Ha? Kung sinasabi mong exploitation, bakit yung magulang mismo ang nagbigay ng consent at in-exploit yung kanilang anak? So, sino ang mas may responsibilidad dyan? Ha? Yung magulang na pinayagan niya yung anak niya? O kung yung mismong nag-vlog dahil nagkaroon ng consent para lang sila ay matulungan? In the first place, alam nila yon na merong vlogging para matulungan sila. Okay, kung meron man ng sponsors, bonus lang yun. Pero ang main source ng tulong ay galing doon sa saan? Sa mismong revenue. Di ba? Oh. So alamin natin dito. Ano ba sa mata ng batas, ano ba ang mas malaki ang pananagutan? Ang magulang na nag-exploit sa anak niya at pumayag siya na may consent o yung mismong vlogger na alam nila from the beginning na yun ang paraan nila para matulungan yung kanilang paghihirap. At doon mismo sa ano ni Rab, sa vlog niya, na ang sabi niya hindi sila minsan hindi nila gagawin yon. Mismo yung tatay niya mismo ang nagsabi na hindi nila gagawin yon sa Kalingap. Hahanapin natin yung video nyon. Marilyn. Ang kaya nga. Grabe yung pang-aabuso nung nagkaroon ng milyon. Lagot ka siya. Ewan ko, saan ang abuso doon? Tingnan natin. Sa mata ng batas, sino ang mas may responsibilidad at sino ang mas may pananagutan doon sa sinasabi nilang exploitation? Yung magulang o yung vlogger na mismo sila ay pumayag na i-vlog yung kanilang anak para matulungan at maiahon sa kahirapan? Madami na nakulong ang pinagsasabihin nyo, exploit and kabataan ang gusto. Mas marami pa nga doon sa yung mga dokumentary. Di ba? Yun kasi yung doon hay nako, mga Team Guapa. Gusto kong makita yung mga mukha nila. Ang gusto kong makita yung mukha nila kung talaga sila lahat ay magaganda. Kasi if you are using that name, you are carrying that name. Okay? Make sure that you are all pretty. Yun di ba? Isang tanong yun. Susuriin ng hukom yan. Hindi basta-basta pwede mong akusahan ng isang vlogger na inabuso o exploit yung isang subject. You know why? Because ang hukom lang ang pwede makapagsuri kung sino dito ang tunay na nag-exploit. Kasi
sa una pa lang, dapat yung magulang na yan, na iresponsable, abay dapat hindi na niya siya pumayag. Okay? So, ang hukom lang ang makakapagsabi kung sino ang ano dito, ang may panunugutan. Exploit ka ng exploit, ang dami-dami. Yung mga iba nga, prostitution eh. Doon sa may documentary, may napanood ako, foreigner yung nagdocumentary, yung 13, mga minor de edad, pinoprostitute na nila. O ano, bakit yun hindi mga nagkulong yung mga yon? Ha? Prostitution pa ang ginagawa nila. Team Guwapa, ay grabe ka, Rans ka doon. Gusto ko lang naman silang makita kasi nga ginagamit nila eh. Kasi sabi niya, she is so proud. Proud na proud siya na sa Team Guwapa here. Team Guwapa here. Also, ha? Maging ano ka, maging stay humble ba? 'Di ba? Stay humble, maging ano ka naman, medyo maging ano ba dito, respectful ka naman. So ano ngayon kung Team Guwapa ka? So parang ano yun, tinatakot mo ako? You're threatening me? Pinangtatakot mo yung team mo sa akin? Ha, hindi ako natatakot, hindi ko naman kayo kilala eh. At saka wala naman akong atraso sa inyo eh. Sino ba kayo? Wala naman akong atraso sa inyo. Kung mamalaki mo, Team Guwapa here? Ano? Panakot? Panakot lang? Panakot lang yan, yung sinasabi mong Team Guwapa? Pakita mo muna yung pagmumukha mo sa akin bago mo gamitin yan dito sa channel, dito sa komento na sinasabi mo na Team Guwapa ka. Naku po. Diba? Once na kinumento mo dito sa aking komento, ibig sabihin ha, dinadala mo lahat yung team mo rito. But you are only here for, kung nandito ka lang ha, if you are only here ha, kung nandito ka lang ha, to represent, nire-represent mo lang yung sarili mo ha, dapat hindi mo binibitbit yung buong team mo. Kasi ibig sabihin, you are representing the whole. Okay? You are representing the whole. Yun ang ibig sabihin nun. So once na dinanag mo yung pangalan ng Team Guwapa dito, well, kayong lahat. Okay? Dapat ang sinabi mo lang dapat one of the member. Be specific para hindi lahat kayo madamay. That's how you protect your team. Team Ulocano eh. Diba? Don't drag the whole team here because you're using, ayun ang panakot mo sa akin eh. Diba? Ini-instigate mo ako, you're instigating me, you are intimidating me because of your Team Guwapa. Who? Bakit sino ba kayo? Hindi ko nga kayo kilala eh. 'Di ba? Hindi ko kayo kilala. Dapat pag nagsabi ka rito, once na pumunta ka rito, nagkokomento ka, sarili mo lang ang bitbitin mo. Huwag mong bitbitin ang buong team. Okay? 'Yun ang payo ko sa iyo. Kasi ang ano dito, parang ginagamit mo yung team mo para takot-takutin ako, ha? Para busalan ako. No. I don't care. Wala akong pakialam sa mga team nyo. Hindi naman ko kayo kilala. I am talking about I am sharing what I know. Okay? My knowledge. Ha? Kung ano yung mga naging experience ko. Hindi ko tinutukoy yung mga kasama mo, hindi ko binabanggit yung mga Team Guwapa nyo. Bakit mo binitbit dito yung ano mo? Ha? Bakit mo binitbit dito yung buong team mong Team Guwapa? Ha? Team Guwapa here. What the heck? Who cares? Ha? You're dragging you drag your whole team here, Team Guwapa. Ano yun? Kakatakutan na ba kayo? Yung asawa ni Iking, Team Guwapa. Oh my God. Correct. Don't drag the whole team. Yeah. I don't know, but I don't know if she, he. Ha? Maybe she, because Team Guwapa daw eh. Diba? Don't drag the whole team. And then use your team name. Okay? Pag pumunta ka dito, solo ko lang, yung sarili mo lang ang i-represent mo. Just represent yourself, don't represent the whole team. Okay? Kasi madadamay pa yung mga iba mong team eh, na hindi hindi ko naman kilala. Akala nyo, kayo lang ang magaling? Ha? Hindi nyo mapipigilan yung bunganga ko. Stupid. Alam niyo pag mga brainy, madaling pumick up yan. Mabilis ang instinct ba? Mabilis ang instinct.
'Di ba? Gano'n 'yun. Gumagawa sila ng kunwari vlogs or video para iba sila at balikan nila para may ma-topic. What? Kahit anong gawin niyo, 'pag bali-baliktarin niyo pa rin ang mundo, okey? Kahit anong gawin niyo, ha, look back, ha? Baka puwede niyo naman lumingon, okey? Nagka-ano kayo, ano, oh, hindi na nakaano na ba yung mga leeg niyo? May may meron na bang ano 'yan? Bakit hindi na kayo makalingon? Ha? Ha? Hindi na magalingon ka na bakit hindi na kayo makalingon? Idiot, very idiot talaga ang o tingnan niyo, nadadamay tuloy lahat yung mga ano, yung mga team gwapa. Eh, kasi sabi mo kasi team gwapa, eh. Ano, saan ba yung ano, team gwapa here? Team gwapa here. Oh, ipipin ko yung kanyang ano, ipipin ko yung ay sandali, ipipin ko yung kanyang komento, dito ako sa phone. Para alam ng team niya na siya ang nagdala yung team niya rito para masupalpal. Ito talaga, ano yan, dito tayo, pin natin para naman meron tayong ano, ebidensya. O yan, pipin ko pin. Okay, yan. Ni-replace ko muna si ano. Ano. Ayan Team Guapa here. Team Guapa here. Are you thinking? Are you using your brain? Ha? Are you using your, Are you using your brain? Think before you click. Because now you're dragging the whole entire team in my live stream. Okay, now, dahil ikaw ang representante, you are representing the whole team, ano ngayon ang nangyari? So make sure that talagang alam nila yung mga ginagawa mo o tinalitan mo na agad yung iyong pangalan mo. Kanina hindi Platon. Ngayon naging Platon ka na. O ang bilis mong ang bilis mong magpalit ng name kanina hindi ganyan. Ha? Bilis niyang mag-edit ng pangalan niya Right? Diba? Hindi na pinalitan na niya. Surprise! Ang sa kanyang pangalan niya kanina is Surprise. Here. Surprise Surprise Elsos Celeste Triang. Ano ba yan? Ito, may screenshot ako, mga kapatid. Ayan Tanggalin muna natin si Kuya Bal para makita natin ang maayos. Baka mawala na naman yung ating live. Ito. Ayan yung pangalan nyo. Surprise Elsos ano ba to? Elsos Celeste Triang. Celeste Triang. Ayan Ngayon naging Platon na siya. Platon na siya ngayon Platon. Wow. You're quick You're quick to respond to edit your name. But don't worry. I got you, girl. I got you. I got you. Mabilis ito. Tech sabi to ebidensya ang hinahanap ko. Hindi, ang hinahanap ko, I always prepared. Okay? Ako yung preparado ako lagi. Hindi ako taong naggangawa-ngawa lang na hindi marunong, gumamit ng ebidensya. Ay kasalanan niya. Siya ang nagsabi niyan, hindi ako, Hindi ko kilala. Humira. Lagi yan doon kay Papa Bear, doon siya nagwawalwal. Kapag wakwak, mabilis yan magpalit. I know, right? Surprise. Sige episode yan. Ay nako, hindi na siya natutulog. Grabe yan Wakwak nga kabilis magpalit. Platon ka na galing. Platon. Ang daming armies. Alam niyo yung nangyayari dito ngayon sa Battle of YouTube? Parang mga kanya-kanyang sundalo, kanya-kanyang mga armies Dati napagbintangan ako, marami akong armies Ngayon, 'di ba? Pin natin kahit saan live yan siya napasok. See? Now you're dragging the team. Team Guapa team. Dito sa LS ko Dito sa LS ko. So now, hindi ko naman kilala yung mga yan. But dahil ikaw ang nagsabi, binitbit mo yung buong team, it's not my even fault. Hindi ko fault yan. Fault niyo yan. Kasi aanga-anga kasi. Hindi ka kasi gumagamit ng talino.
Alam mo na alam mo na makakaligtaan ko pa 'yan, ha? Ang araw-araw na binabasa ko court order, ha? Mga ebidensya ang hinahanap ko, ha? Nakikipag-communicate ako sa mga attorney generals. Ikaw pa kaya na diyan ka lang, sa, nagkokomento ka lang diyan na hindi ko naman nakikita yung pagmumukha mo kung talagang gwapa ka, kung talagang maganda ka. Sorry. Sorry, hindi ako nanglalait, ha. I'm not discriminating anybody, ha. I'm just telling the truth, 'di ba? Ako yung nagsasabi lang, face reveal nga if gwapa si Kabis. Oy, ayan, nagla-live ako, hindi maputi. Nagla-live ako pero hindi puting-puti ang dila ko. Talagang malinis 'yan. Surprise ang pangalan, na-surprise din siya. Pero diyan, pangit siya. Bakit puyatan 'to, Ay, buta kayo. Uy, yung mga taga Pilipinas matulog na kayo. Kasi ano, kawawa naman kayo. Kaya mag-reply na lang kayo. Hindi ako natatakot, ako pa. Uy, pinapadala nga ako sa Cotabato. Ito, kuwento lang, Noong one time, pinadala ako sa Cotabato kasi meron akong atenan na hearing doon sa Cotabato Prosecutor's Office. Paglapag pa lang ng eroplano, lumalabas na yung mga tangke. Okay? Lumabas yung tangke kasi nga, inambus daw yung governor. At that time, hindi na ako makabalik kasi sinuspindi yung flight ng pabalik ng Maynila. Okay? Ang ginawa ko, dahil suspended na yung yung flight, suspended na yung flight going back to Manila. Ang ginawa ko, sumakay ako ng van papuntang Davao. Okay? Yung hinayran kong van, that time, medyo nag-worry ako kasi merong sumakay na isang babae, isang lalaki. Tapos sabi niya, nagtaka ako bakit meron. Tapos, siyempre sa Cotabato, ang green, sobrang green na green siya. Green na green, sobrang green. Super green yung mga talahib, ang tataas ng mga talahib. Tapos ang mga nadadaanan namin as in talaga nakakatakot talaga kasi nga naglabasan na yung mga tangke, na mga sundalo na sa airport lang siya. Naglabasan na yung mga tangke, ganun, kasi naambus daw si governor. Oh my God, lahat ng dinadaanan namin may checkpoint, mga kapatid. May mga checkpoint ng mga military, and then nag-transfer kami na naman ng another na van. Grabe ang dasal ko at that time. Dasal ako ng dasal. Dasal ako ng dasal para makarating sa Davao, para doon ako, magpa-flight going back to Manila. Ganon ang mga experience ko. Tapos, syempre hindi mo alam, anytime pwede kang raratratin, di ba? Pwede kang i-ambush, di ba? Tapos may mga checkpoint pa. Nagche-checkpoint pa yung mga military, ang dami mga military nag-checkpoint. Ikaw pa, na pinadala mo yung tunggwapa, ano ka, hindi naman kita kilala, hindi naman sila natagal kahit saan sila pumapasok, walang magawa, di naman supporters pa din ng Kalingap. Watching from Korea, shout out sa lahat ng viewers ni Ma'am MP. Hi, Tita Lizardo. Jobs, ayan, lumipad na sa sobrang ma-phone fitness, 'di ba? Babalik-balik nga ako diyan sa Davao noon para lang sa court. Tapos sa Cotabato, nakarating nga ako ng Cotabato, mas nakakatakot pa diyan. Ikaw pa kaya nandito ka lang sa comment section? Pangit si Platon. Solid antay yan, sumisiksik sa Team Tikbana para may palipad din siya. Mukhang sponsors din yan, kundi man yun. Tignan ko nga yung channel niya. Wait lang i-open natin. Kasi bilis niyang go to channel. Wait lang, go to channel natin. Go to channel. Ay, wala siya. 1 subscriber lang. Iba na naman yung niya. Naging zillion na naman siya. Bilis mo zillion na naman. Naging zillion na naman siya. Join December 31st, 2023. Zillion na naman. Ayan na naman iba na naman yung pangalan niya. Zillion na naman. Zalzian. Ayan, Zalzian na naman siya. Hindi na naman siya si Platon. I-map ko kaya ito para malaman ko kung nasaan. You want me to map you, girl? I-map kita? Okay? Gusto mo kunin ko yung IP mo? At gusto ko i-map kita?
Okay? I can do that. Why not? Mga CCTV ko nandito sa'yo ngayon, no? Marami akong ano dito. May mga tulisan dito. Overly expanded. Understand? Okay? So, okay? Kala mo hoy, huwag mo ako masyadong inaano about sa lahat. Askalopet. Tulisan. Tulisan ang tawag ko sa kanila eh. Sabi ko, kasi nung nagla-live ako kahapon, may mga 5 tulisan eh. Sabi ko, ay, kilala ko na tong mga to. Nandito na naman yung mga tulisan. Avatar yata yan. Kabilis. Ay, gumagamit ako ng avatar minsan eh. Pag gumagawa ako ng thumbnail, ginagamitan ko ng avatar para lang, pang-asar lang sa, yung mga, damn ass, mga ganon-ganon. Eh, wala eh. Ganon talaga eh. 'Di ba? Ang kulit eh. Nangungulit siya eh. O ibalikan natin dito sa sinasabi nito. Hindi na lang sila magpasalamat, nakakapulot sila ng konting aral sa akin. Libre na 'yun Oh, 'di ba? Ayan. Ko. Hello. In-impeach pala si Sara. Ha? Ay, pang-apat na. Ang po mga kaibigan. Ha? Bahay na pinapagawa nila. Ang Ganda ng mga bulaklak. ako ang init dito. Puso ko'y Kantahan na lang kayo. iyong sinisiyasan. Buhay. Kinakantahan na lang kayo ni Kuya Bal, oh.